Pasintawing mga kapuso dahil sensitibo ang balitang ito, naputol ang kanang binti ng isang lalaki matapos mabundol ng big bike sa Mandaue City, Cebu. Agad na saklolohan ng lalaking tatawid lang sana para hatiran ng pagkain ng kanyang asawa. Tinitignan pa kung nahagip sa CCTV ang insidente, pero nakunan sa CCTV ang motorsiklo na nag-overtake at lumipat ng lane sa highway. Nagpapagaling ang biktima at nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang nakabangga. Muling sumagot sa ilang issue si Vice President Sara Duterte, kabilang na ang sinabing siya ang ugat ng mga gulo ngayon sa politika. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi siya ang dahilan ng kaguluhan ngayon sa politika. Sagot niya yan sa sinabi ni Congressman Jefferson Conghun na nagsimula lang ang kaguluhan na ito nung mangarap daw ng maaga ang bise na maging presidente. Narito ang panayam ng media kay VP Sara ngayon lang dito sa Veterans Memorial Medical Center. Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Tumanggi namang magkomento ang bise sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinigilan nito ang impeachment sa kanya sa Kongreso. Hindi rin sumagot si VP Sara sa sinabi ng Pangulo na never say never nang tanungin nito kahapon kung may pag-asa pa ba silang magkaayos. Samantala, tiniyak ni VP Sara na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Hiniling daw kasi ito ng mga staff ng OVP na sumasalang sa hearing dahil mas komportable raw sila kung kasama nila ang kanilang boss. Pero hindi masabi ng bise kung pupunta siya sa NBI investigation sa December 11 na una nang nakaset kahapon pero hindi niya sinipot dahil late na raw siya naabisuhan na kanselado pala ang hearing na kasabay ng NBI investigation. Samantala, Pia, sabi ni VP Sara, nakalabas na rito sa Veterans Memorial Medical Center yung isa doon sa kanyang dalawang OVP staff na nandito ngayon, yan ay matapos mabigyan ng medical clearance. Pero yung isa na natitira dito, naghihintay na lang daw na ma-discharge. Pero paglabas daw dito sa veterans, ay ililipat daw sa ibang ospital alinsunod sa utos o sa payo nung private doctor nung kanyang staff. Samantala, katatanggap lang natin ng impormasyon, kinumpirma ngayon ng House Secretary General ng Kamara na pinakakawalan na nila sa kanilang kustodiya si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng OVP na nandito sa veterans. Ngayong araw na rin kasi nagtatapos ang contempt order ng Kamara kay Lopez na sabi ni VP Sara ay mag-i-indefinite leave na raw pagkalabas ng ospital. Yan ang latest mula rito sa Veterans Memorial Medical Center. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Patuloy po namin sinisikap na makunan na pahayag ang Malacanang at si Congressman Jay Conghun, ang Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.